Mainit ang mata ng publiko sa mga magkarelasyong malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa dahil sa viral post ng isang guro na ibinahagi ang love story ng dati niyang estudyante. Bilang paglilinaw, hindi ito pinagbabawal. Ngayon lamang kung ang relasyong ito ay sa pagitan ng nakatatanda at isang menor de edad, may mga bagay na dapat ikonsidera. Yan ang tinatawag na grooming. Ano nga ba ang grooming at ang parusa sa mga mapatutunayang gumawa nito? Tutukan ang report ni Rose Babiera sa Hoy, Bawal Yan! Laganap ngayon ang usapin ng grooming dahil sa paglitaw ng mga issue ng child trafficking at online sexual abuse or exploitation of children. Ngunit kadalasan, ang mga biktima ng grooming o mga nakakasaksi nito ay hindi alam na illegal pala ito at isang uri ng pang-aabuso. Ayon sa Child Rights Network, ang grooming ay ang intensyonal na pakikipagkaibigan ng isang matanda o iyong ganap na adult kung tawagin sa mga bata para sa personal at masamang hangarin. Bumubuo muna ito ng relasyon sa bata na nagiging tulay ng pang-aabuso at pananamantala niya rito. Kabilang sa mga manifestasyon nito ay ang pagbibigay ng pera, gamit o pagkain sa bata. Dahil may natatanggap na pisikal na bagay at emosyonal na suporta ang bata, hindi malinaw rito kung ito ba ay kabutihang asa lamang o grooming na pala ang ginagawa sa kanya. Kapag ang grooming ay nauwi sa sexual na pang-aabuso ng suspect sa biktima, ito ay tinatawag na statutory rape. Maaaring mapatawan ng reklusyon perpetua ang suspect sa ilalim ng Article 266 ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Maaaring makulong ang suspect ng hindi bababa sa 30 taon. Sa ilalim naman ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, mapaparusahan ng suspect ng prisyon mayoro o ang pagkakakulong ng 10 hanggang 12 taon at pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!